Magandang gabi Pilipinas, live mula rito sa Pag-asa DOST. Narito na latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, patuloy nga po sa paglakas si Bagyong Glenda habang patuloy na lumalapit dito po yan sa Bicol Region. Ngayon nga pong alas 4 ng hapon huling namataan ang sentro ng nasabing tropical storm 470 kilometers east-southeast ng Vera Catanduanes o yan ay katumbas po ng 500 kilometers east ng Legazpi City, Albay. Taglay po ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour at pagbugso na aabot naman ng 140 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon nakataas po ang signal number 3 dyan po yan sa Catanduanes. Kapag sinabing signal number 3, aabot ang lakas ng hangin sa 101 to 185 kilometers per hour. Ang ganitong kalakas na hangin ay posibleng makabuwal ng malalaking puno at makapagdudulot ng moderate to heavy disruption sa electrical power at communication lines. Ang signal number 2 nakataas naman po sa Camarines Norte, Camarines Sur, sa Ticao Islands, Sorsogon, Albay, Marinduque, southern part ng Quezon at sa Visayas, kasama po dyan ang Northern Samar. Kapag sinabing signal number 2, aabot ng 61 to 100 kph ang lakas ng hangin at ang ganitong kalakas na hangin ay makapagdudulot ng moderate damage sa agriculture. Ang signal number 1 nakataas po sa Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, Lubang Island, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Southern Aurora, Northern Quezon, Polillo Island, Metro Manila at Eastern Samar, Samar at Biliran Island, dyan po yan sa Visayas. Ang signal number 1 naman ay may lakas ng hangin na 30 to 60 kilometers per hour na posibleng pumutol ng mga sanga ng mga puno. Moderate to intense ang inaasahang rainfall o diyan nga po yung maglalaro sa pagitan ng 7.5 to 25 millimeters kada oras. Ayon sa Pag-asa, nagkaroon po ng pagbabago sa pagkilos si Bagyong Glenda. Gaya nga po ng ating nakikita sa ating track, bukas nga po ng umaga between 9 to 11 a.m. ay inaasahang maglalandfall si Bagyong Glenda. Dito po yan sa Albay. At dadaan po ito dito sa Luzon. By Wednesday 2 a.m. dadaan po ito dito sa atin sa Metro Manila. So magdudulot po ito ng mga pag-ulan as early as bukas ng hapon. Nalabas naman po ng landmass o kalupaan si Bagyong Glenda pagsapit po yan ng 12 noon, dyan po yan sa Bataan at Zambales. At kapag nagpatuloy ang pagkilos at bilis ng nasabing bagyo, by Thursday morning ay tuloy na po itong makalalabas ng Philippine Area of Responsibility. Again, magdadala po ulit ng mga pag-ulan si Bagyong Glenda sa kalakhang bahagi ng Luzon, kung kaya't ngayon pa lang ay paghandaan na natin ang masungit na panahon. Mga kababayan, ang daladala nga po ni Tropical Storm Glenda ay strong to gale force winds, kung kaya't muling naglabas ng gale warning ang Pag-asa. At ayon nga po rito, ang eastern seaboards ng northern at central Luzon at ganoon din po ang buong seaboards ng Visayas ay makararanas po ng maalong kondisyon. Aabot po yung taas ng alon sa 3.4 to 4.5 meters, kung kaya't inaabisuan po natin lahat ng mga may maliliit na sasakyang pandagat, yung ating mga kababayang mangingisda, na wag na po na tayong maglayag sa ating mga karagatan. At ganoon din, yung mga large sea vessels naman, inaabisuan po natin against sa big waves. Diyan po yan sa mga nabanggit po nating seaboards. Again, wag po muna tayong maglayag dahil bukod sa maalong kondisyon ay makararanas din po tayo ng maulang panahon. At yan nga po ang gale warning na inilabas ng Pag-asa. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok, dito lamang po yan sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ngayon nga po ang alas 6 at your service po ang inyong weatherman. Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat Magandang gabi, be safe and have a great week ahead.